Noong 2022, gumawa ako ng tungkuling nakabatay sa teksto. Nagkataon, nakilala ko si Kelly, isang leader ng distrito. Sa pakikinig sa mga karanasan niya, nalaman ko na siya ay 5 taon ng leader. Siya ay may ilang kaloob, sadyang matalas ang pag-iisip at organisado sa kanyang pagsasaayos ng mga gawain. Labis ko siyang hinangaan. Gayunpaman, nalaman ko rin na upang maipakita sa kanyang mga katrabaho ang kakayahan niya sa gawain, kapag nakakaranas sila ng mga paghihirap sa kanilang mga tungkulin, bukod sa hindi siya tumutulong, ipinagmamalaki pa niya ang mga resulta ng kanyang gawain. Nagdulot ito na hangaan nila siya at ituring ang kanilang sarili na hindi sapat. Nakita ko na labis na nagpapasikat si Kelly, ngunit kaunti ang kaalaman niya sa kanyang sarili. At naisip ko, bagamat may kaunting talino at kaloob si Kelly, mahina ang kanyang buhay pagpasok. At hindi niya pinagninilayan at kinikilala ang kanyang sarili sa tuwing nahaharap sa mga issue. Kalaunan, narinig ko rin na natuklasan ni Sister Stacy na hindi nililinang ni Kelly ang iba at na ito ay pabaya, na hindi ito sumusubaybay sa gawain ng ebanghelyo. Tinanong niya ang mga katrabaho ni Kelly kung gumagawa ba si Kelly ng aktwal na gawain. At nang malaman ito ni Kelly, hindi lamang siya nabigong magnilay sa kanyang sarili, kundi nagkaroon din siya ng pagkiling laban sa kanyang mga katrabaho at kay Stacy. Ayaw niyang makipagtulungan at talakayin ang gawain kasama ang kanyang mga katrabaho, na nagdulot ng hindi magagandang resulta sa gawain ng ebanghelyo. Nang makita ko muli si Kelly, nalaman ko na hindi maganda ang kalagayan niya at takot siyang lutasin ang mga problema ng mga kapatid, kaya ipinasa niya ang responsibilidad na ito sa kanyang mga katrabaho. Labis akong nagulat. Naisip ko na isang leader ng distrito si Kelly, at ang pangunahing tungkulin niya ay ang makipagbahaginan tungkol sa katotohanan at lumutas ng mga problema. Ngunit ni hindi niya kayang lutasin ang mga problema ng mga kapatid. Kaya ba niyang gawin ng maayos ang kanyang pangunahing tungkulin bilang leader? Subalit naisip ko na hindi ba maaaring nagkamali lamang siya ng piniling landas sa panahong ito? Kung sa pamamagitan ng mga gabay at tulong ay mababago ang kalagayan niya, pwede pa rin niyang gawin ang mga tungkulin niya bilang isang leader. Tutal, maraming taon na siyang naging pinuno at kaya niyang magsaayos at magpatupad ng ilang gawain. Tungkol naman sa kanyang kapabayaan sa buhay pagpasok, nararapat na magbigay ako ng higit pang tulong at mga gabay. Kaya inilahad ko ang isyong ito sa kanya. Sinabi ni Kelly na handa niyang ayusin ang mga pagkakamali. Subalit, kalaunan, nalaman ko na ginugugol pa rin niya ang kanyang mga araw sa pagiging abala at wala pa rin siyang buhay pagpasok. Naisip ko, walang buhay pagpasok si Kelly. Hindi niya kayang lutasin ang mga problema ng mga kapatid at hindi niya kayang gumawa ng aktwal na gawain. Isa kaya siyang huwad na leader? Subalit, napakalimitado ng pagkaunawa ko sa pagganap ni Kelly at hindi ko pa rin ito makita ng malinaw. Kaya, hindi ko iniulat ang isyong ito sa nakatataas. Noong Abril 2023, tinanggal ako dahil sa paghahangad ko ng reputasyon at katayuan at sa kawalan ko ng abilidad na gumawa ng aktwal na gawain at hindi ko na muling inisip ang isyu ni Kelly. Kalaunan, naglabas ang iglesia ng liham na humihiling sa mga kapatid na iulat ang sinumang huwad na leader o antikristo na kanilang natuklasan. Naisip ko si Kelly. Mahilig si Kelly na magpasikat upang maging mataas ang pagtingin sa kanya ng iba. Hindi siya tumatanggap ng mga suhestyon mula sa mga sister at may mga pagkiling pa nga siya laban sa kanila.
Bukod dito, hindi siya natututo ng aral kapag may mga nangyayari at wala siyang buhay pagpasok. Dapat ko bang iulat sa nakatataas ang issue niya upang maimbestigahan ito ng iglesia? Ngunit naisip ko, si Kelly ang responsable sa maraming gawain ng iglesia. Kapag nagkamali ako sa aking ulat at napahamak siya o naapektuhan ang kanyang kalagayan at nagdulot ng pagkaantala sa kanyang mga tungkulin, magiging sanhi ako ng pagkagambala at pagkakagulo. Maaaring mawala ang kasalukuyang tungkulin ko at sa malulubhang kaso, maaaring ibukod ako para magnilay. Hindi bali na. Mas mabuti nang walang gulo. Bukod dito, limitado ang pagkaunawa ko sa sitwasyon at hindi ako nakatitiyak na si Kelly ay isang huwad na leader. Mas mabuti na huwag na akong makialam at gawin ko na lang ng maayos ang mga kasalukuyan kong tungkulin. Sa pag-iisip ko tungkol dito, hindi ko iniulat ang issue ni Kelly. Sa panahong iyon, madalas maglabas ng mga liham ang iglesia na humihiling sa amin na sumuri ng mga huwad na leader at mga antikristo. Sa tuwing nakikita ko ang mga liham na iyon, naguguluhan ako. Habang ako ay nagdadalawang isip, narinig ko na may isang sister na nag-ulat tungkol sa isang leader ng iglesia. Matapos ang mas malalim na pag-unawa at pagberipika, napag-alaman na mayroon lamang ilang naipakitang katiwalian ang naiulat na leader at hindi naman siya isang huwad na leader na hindi gumagawa ng aktwal na gawain. Ang taong gumawa ng ulat ay may mapagmataas na disposisyon. Ginamit niya ang katiwaliang ipinakita ng leader upang kondinahin ito bilang isang huwad na leader at madalas ay pinipigilan niya ang iba sa kanilang mga pag-uusap at hindi naging positibo ang papel niya sa grupo. Sa huli, siya ay ibinukod para magnilay. Nang marinig ko ang balitang ito, nabahala ako at naisip ko na kapag iniulat ko ang issue ni Kelly at mali pala ang ulat ko, iimbestigahan din ba ang sitwasyon ko? Noong ako ay isang leader, inilagay ko ang isang antikristo sa isang mahalagang posisyon na nagdulot ng pagkakagulo at pagkagambala sa gawain ng iglesia. Kung mali ang ulat ko ngayon na makakaapekto sa kalagayan ni Kelly at makakaantala sa gawain ng iglesia, dadami ang aking mga pagsalangsang. Ibubukod ba ako para magnilay o tuluyan pang ang paaalisin? Higit pa rito, limitado ang aking pagkaunawa kay Kelly at hindi ako sigurado kung isa siyang huwad na leader. Hindi bali na. Mas mabuti pang huwag nang makipagsapalaran at huwag nang iulat ang issue. Kadalasan ding nakikisalamuha si Kelly sa ibang mga kapatid, kaya kung isa siyang huwad na leader, mapapansin din ng iba ang kanyang mga problema at magsusulat din sila ng ulat. Sa oras na iyon, maaari akong magbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang mga pagpapamalas at sa ganitong paraan, hindi ako maiimbestigahan. Mas mabuti na iyon. Nang maisip ko ito, tuluyan ko nang isinuko ang ideya na iulat ang issue. Noong Hunyo 2023, naglabas ang iglesia ng abiso ng pagpapatalsik para sa isang antikristo. Ang antikristong ito, na isang supervisor, ay naghangad ng reputasyon at katayuan na nagdulot ng seryosong pagkagambala at pagkakagulo sa gawain ng iglesia. Sinabi ng leader sa amin na kung makakatuklas kami ng sino mang huwad na leader o antikristo sa iglesia, dapat namin itong iulat agad sa nakatataas upang maprotektahan ang gawain ng iglesia. Naisip kong muli si Kelly. Bagamat hindi siya isang antikristo,
May mga pagpapamalas siya ng isang huwad na leader. Halos 6 na buwan na mula nang una kong mapansin ang problema. At iniiwasan ko pa rin itong iulat sa nakatataas. Wala akong lakas ng loob para gawin ito. Kung tunay nga na isa siyang huwad na leader, hindi ba't maipapahamak nito ang lahat ng kapatid? Magdudulot ito ng malaking pinsala sa gawain ng iglesia. Naalala ko ang mga salitang sinambit ng Diyos nang isiwalat niya ang Antikristong siyan. May mga partikular na pagpapamalas kapag gumagawa ng mga bagay-bagay ang mga Antikristo. Hindi lang siya gumagawa ng mga bagay-bagay ng patago. Matutukoy mo ang mga pagpapamalas na iyon sa personal. Kung hindi ninyo makita ang mga pagpapamalas na iyon, hindi ba't bulag kayo kung gayon? Kaya, kung magkakaroon uli ngayon ng isang taong katulad nito, makikilatis ba ninyo siya? Makakagampan ba ng aktwal na gawain ang isang taong katulad niyan? Makakapagbahagi ba siya tungkol sa katotohanan at makakalutas ng mga problema? Hindi. Bakit ninyo sinasabing hindi? Kung ang mga resulta ng gawain ang pag-uusapan, maraming problema ang iglesia na hindi nalutas sa loob ng mahabang panahon. Napakabagal ng pag-usad ng lahat ng gawain at ang mga pelikulang ginawa namin ay hindi tumugma sa mga hinihingi ng sambahayan ng Diyos. Bago pinangasiwaan siyan, nakita ba ninyo na problema ito? Hindi. Kung gayon, ano ang nauunawaan ninyo pagkatapos ninyong makinig sa mga sermon? Hindi ninyo nakikita ang mga ganoon kalubhang problema at palagi lang kayong nagpapalusot. Sinasabi ninyo, hindi kami nakisalamuha sa kanya. Paano namin malalaman ang mga ginagawa niya ng patago? Mga ordinaryong mananampalataya lang kami. Isa siyang leader. Hindi pwedeng palagi na lang namin siyang sinusundan, kaya makatwiran lang na hindi namin siya nakilatis at na hindi namin siya iniulat. Ito ba ang ibig ninyong sabihin? Ano ang kalikasan nito? Sinusubukan naming iwasan ang aming mga responsibilidad. Bawat salita ng Diyos ay tumagos sa aking puso. Palagi kong ginagamit ang pagdadahilan na hindi ko lubos na nauunawaan ang sitwasyon at hindi ko ito nakikita ng buo upang hindi ko naiulat ang issue. Ang totoo, napansin ko na ang pag-uugali ni Kelly at naniwala akong maaaring isa siyang huwad na leader. Ngunit, natakot ako na kapag gumawa ako ng maling ulat, ay pananagutin ako. Kaya, nangatwiran ako na hindi ako gaanong nakisalamuha sa kanya at na hindi ko nakita ng malinaw ang mga bagay-bagay. Sa tuwing may pagbabahaginan na nag-uudyok sa amin na iulat ang mga huwad na leader at Antikristo, binabagabag ako ng konsensya ko. Ngunit patuloy ko itong pinipigilan sa pagdadahilan na hindi ko naiintindihan ang usapin. Ang totoo, ganap na walang basihan ang pagdadahilan na ito at umiiwas lamang ako sa responsibilidad. Nang makakita ako ng problema sa isang leader, agad ko dapat itong iniulat. Kahit pa hindi ko ito lubos na nauunawaan, maaari ko pa rin itong banggitin at maaari pa rin akong humiling ng pagbabahaginan mula sa mga kapatid na nakakaunawa sa katotohanan upang hindi ito magtagal ng magtagal. Sa pagkakataong ito, hindi ko na ito maiiwasan. Subalit nang maisip kong iulat ang sitwasyon ni Kelly, bigla kong naalala na sinabi ng leader na nais nilang itaas ang ranggo ko at nalinangin ako. Naisip ko na kapag iniulat ko ito ng mali,
Maaaring mawala ang pagkakataong tumaas ang ranggo ko at maaaring mawala pa nga ang pagkakataon kong gawin ang kasalukuyan kong tungkulin. Subalit, kung hindi ko naman iuulat ang issue at may problema talaga si Kelly, maaari itong makapinsala ng matindi sa gawain ng iglesia. Labis akong naguluhan nang maisip ko ang mga ito. Nais ko talagang tumayo at iulat ang problema para protektahan ang gawain ng iglesia. Ngunit, sa tuwing iniisip ko kung paano ito maaaring makaapekto sa aking sariling mga interes, nawawala ang tapang ko. Patuloy akong binagabag ng aking konsensya. Nakita ko ang problema at hindi ko ito iniulat. At kahit na naunawaan ko ang mga salita ng Diyos, hindi ko ito isinagawa. Hindi ko pinrotektahan ang interes ng iglesia kahit kaunti. Kahit pa tumaas ang aking ranggo, ano ang magiging saysay nito? Umiyak ako at lumapit sa Diyos upang manalangin. O Diyos, ang sitwasyong ito na aking kinakaharap ngayon ay isang bagay na iyong pinamatnugutan at isinaayos. Isa rin itong pagsubok para sa akin upang makita kung kaya ko bang isaalang-alang ang iyong layunin. Labis akong naguguluhan ngayon. O Diyos, gabayan mo ako na gumawa ng tamang desisyon. Sa sandaling iyon, isang linya mula sa mga salita ng Diyos ang pumasok sa aking isipan. Ang pinakadiwa ng Diyos ay pagiging matuwid. Bagamat hindi madaling unawain ang kanyang ginagawa, matuwid ang lahat ng kanyang ginagawa. Hindi lamang talaga ito nauunawaan ng mga tao. Oo, ang disposisyon ng Diyos ay matuwid, at anuman ang gawin ng Diyos, ito ay matuwid. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi ako nangahas na iulat ang issue ay dahil hindi ko naunawaan ang matuwid na disposisyon ng Diyos na nagdulot sa akin na mamuhay sa kalagayan ng maling pangunawa at pag-iingat. Inisip ko na ang Diyos ay katulad ng mga tiwaling tao, hindi patas at hindi matuwid, na para bang ibubukod ako para magnilay o paaalisin pa nga dahil lamang sa maling pag-uulat ng problema o sa pagkakamali. Tunay na mapanlinlang na pinaghinalaan ko ang Diyos ng ganito. Matuwid ang Diyos at ang lahat ng bagay ay isinasagawa ng makatarungan at patas sa sambahayan ng Diyos. Kung mag-uulat ako ng isang problema tungkol sa isang leader, iimbestigahan at pangangasiwaan ito ng iglesia ng ayon sa mga prinsipyo. At kung tunay na huwad na leader si Kelly, agad siyang tatanggalin. Subalit, kung hindi siya isang huwad na leader, ipapabatid ng iglesia ang kanyang issue at tutulungan siya upang makapagnilay sa kanyang sarili at makapasok, at isa rin itong mabuting bagay. Sa pag-iisip nito, medyo napanatag ako. Kalaunan, nagbasa ako ng isa pang sipi ng mga salita ng Diyos na nagbigay sa akin ng landas sa pagsasagawa. Sabi ng makapangyarihang Diyos, gumagampan ang mga huwad na leader at antikristo minsan at nagbubunyag sila ng mga partikular na problema. Maaaring nakikita lamang ng ilang tao na may mga problema, pero hindi nila malinaw na nauunawaan ang diwa at ang katotohanan ng mga problemang ito o kung paano lulutasin ang mga ito. Ito rin ay nauukol sa kawalan ng pagkilatis. Ano ang dapat ninyong gawin sa mga gayong sitwasyon? Sa mga ganitong pagkakataon, dapat kayong humingi ng tulong sa isang taong nakakaunawa sa katotohanan na kilatisin ang mga ito. Kung may ilang tao na kayang umako ng responsibilidad, kapag ang lahat ay sama-samang naghahanap, nagbabahaginan, at nagtatalakayan tungkol sa usapin, maaari kayong magkaroon ng magkaisang opinyon
at malinaw ninyong maunawaan ang diwa ng problema. At pagkatapos ay makikilatis ninyo kung sila ay mga huwad na leader at antikristo. Hindi masyadong mahirap na lutasin ang problema ng mga huwad na leader at antikristo. Hindi gumagampan ng aktwal na gawain ang mga huwad na leader at madali silang matuklasan at makita ng malinaw. Ginugulo at ginagambala ng mga antikristo ang gawain ng iglesia at madali ring matuklasan at makita ng malinaw. Ang lahat ng ito ay nauugnay sa problema ng panggugulo sa paggampan ng mga hinirang ng Diyos sa kanilang mga tungkulin, at dapat ninyong iulat at ilantad ang mga gayong tao. Sa pamamagitan lamang ng paggawa niyon ninyo mapipigilan ang pagkaantala ng gawain ng iglesia. Ang pag-uulat at paglalantad sa mga huwad na leader at antikristo ay napakahalagang gawain na nagtitiyak na magagampanan ng maayos ng mga hinirang ng Diyos ang kanilang mga tungkulin at pinapasa ng lahat ng hinirang ng Diyos ang responsibilidad na ito. Hindi mahalaga kung sino ito, basta't siya ay isang huwad na leader o isang antikristo. Dapat siyang ilantad at ibunyag ng mga hinirang ng Diyos, at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang inyong responsibilidad. Hanggat ang iniuulat na problema ay totoo at talagang may insidente ng huwad na leader o antikristo, palagi itong pangangasiwaan ng sambahayan ng Diyos ng napapanahon at nang naaayon sa mga prinsipyo. Oo, kapag nakakatagpo ako ng mga huwad na leader o mga antikristo sa loob ng iglesia, kung hindi ko nauunawaan ang diwa ng problema, maaari akong makipagbahaginan at mangilatis kasama ng mga nakakaunawa sa katotohanan. Sa ganitong paraan, maaari akong magkaroon ng mas tumpak na pagkaunawa. Dahil hindi ko lubos na matiyak kung si Kelly ay isang huwad na leader, maaari akong humiling na makipagbahaginan sa iba. Sa paghahanap at pakikipagbahaginan, maaari akong magkaroon ng mas malinaw na pagkaunawa sa mga prinsipyo ng aspektong ito. Pagkatapos, nakipag-usap ako kay Shirley, ang sister na katuwang ko, tungkol sa bagay na ito. Nararamdaman din ni Shirley na mali ang landas na tinatahak ni Kelly at iminungkahi niyang iulat ko ito sa nakatataas. Tinanong din niya ako kung ano ang aking ikinabahala na pumigil sa akin na iulat ang issue. Sa pamamagitan ng tanong ni Shirley, napagtanto ko na ang pag-aalinlangan kong iulat ang problema ay pangunahing dulot ng pagprotekta sa aking sarili at pangangalaga sa aking sariling mga interes. Napakamakasarili at kasuklam-suklam ko. Naalala ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos at hinanap ko ito upang basahin. Sabi ng Diyos, karamihan sa mga tao ay nais hangarin at isagawa ang katotohanan, ngunit kadalasan ay may pagpapasya at pagnanais lamang sila na gawin iyon. Hindi nila naging buhay ang katotohanan. Dahil dito, kapag nakahaharap sila ng masasamang puwersa o ng masasamang tao na gumagawa ng masasamang gawa, o ng mga huwad na lider at antikristo na gumagawa ng mga bagay sa isang paraang lumalabag sa mga prinsipyo, sa gayon ay nagugulo ang gawain ng iglesia at napapahamak ang mga hinirang ng Diyos. Nawawalan sila ng lakas ng loob na manindigan at magsalita. Ano ang ibig sabihin kapag wala kang lakas ng loob? Ibig bang sabihin niyan ay kimika o hindi makapagsalita? O hindi mo ito lubos na nauunawaan at sa gayon ay wala kang kumpiyansang magsalita? Walang isa man dito. Ito una sa lahat ang ibinubunga ng mapigilan ng mga tiwaling disposisyon. Ang isa sa mga tiwaling disposisyong ito na inilalantad mo
ay ang mapanlinlang na disposisyon. Kapag may nangyayari sa iyo, ang una mong iniisip ay ang sarili mong mga interes. Ang una mong isinasaalang-alang ay ang mga ibubunga, kung ito ba ay kapaki-pakinabang sa iyo. Ito ay isang mapanlinlang na disposisyon, hindi ba? Ang isa pa ay makasarili at mababang uri na disposisyon. Iniisip mo, ano ang kinalaman sa akin ng kawalan sa mga interes ng sambahayan ng Diyos? Hindi ako isang leader, kaya bakit ako mag-aalala? Wala itong kinalaman sa akin. Hindi ko responsibilidad ito. Ang gayong mga saloobin at salita ay hindi mga bagay na sadya mong iniisip, kundi inilalabas ng iyong isip ng hindi mo namamalayan na tumutukoy sa tiwaling disposisyong nabubunyag kapag ang mga tao ay nahaharap sa issue. Pinamamahalaan ng mga tiwaling disposisyon na tulad nito ang paraan ng iyong pag-iisip. Itinatali ng mga ito ang iyong mga kamay at paa at kinukontrol kung ano ang sinasabi mo. Sa puso mo, gusto mong tumayo at magsalita, ngunit mayroon kang mga pag-aalinlangan at kahit na magsalita ka pa, nagpapaligoy-ligoy ka at nag-iiwan ka ng puwang upang makakambyo o kaya naman ay nagsisinungaling ka at hindi nagsasabi ng katotohanan. Nakikita ito ng mga taong malinaw ang mga mata. Ang katotohanan, alam mo sa puso mo na hindi mo sinabi ang lahat ng dapat mong sabihin, na ang sinabi mo ay walang bisa, na iniraraos mo lamang ang lahat at na hindi nalutas ang problema. Hindi mo natupad ang iyong responsibilidad, ngunit lantaran mong sinasabi na natupad mo ang iyong responsibilidad o hindi sa iyo malinaw ang nangyayari. Totoo ba ito? At ito ba talaga ang iniisip mo? Hindi ba't ganap ka ng kontrolado ng iyong satanikong disposisyon? Hindi mo hinahanap ang katotohanan kailanman at lalong hindi mo ito isinasagawa. Palagi ka lamang nagdarasal, nagre-resolusyon, nagtatakda ng mga mithiin at nangangako sa puso mo. At ano ang kinahinatnan? Nananatili kang isang taong mapagpalugod sa iba. Hindi ka nagtatapat tungkol sa mga problemang nararanasan mo. Wala kang pakialam kapag nakikita mo ang masasamang tao. Hindi ka tumutugon kapag may gumagawa ng masama o kaguluhan. At nananatili kang walang pakialam kapag hindi ka personal na naaapektuhan. Iniisip mo, hindi ako nagsasalita tungkol sa anumang walang kinalaman sa akin. Hanggat hindi nito napipinsala ang aking mga interes, ang aking banidad, o ang aking imahe, binabaliwala ko ng walang pagbubukod ang lahat. Kailangan kong maging napakaingat dahil ang ibong nag-uunat ng kanyang leeg ang unang nababaril. Hindi ako gagawa ng anumang katangahan. Lubos at di natitinag kang kinokontrol ng iyong mga tiwaling disposisyon ng kabuktutan, pagkamapanlinlang, katigasan, at pagiging tutol sa katotohanan. Naging mas mahirap na para sa iyo na tiisin ang mga ito kaysa sa sumisikip na ginintoang korona na isinuot ng Haring Unggoy. Ang pamumuhay sa ilalim ng pagkontrol ng mga tiwaling disposisyon ay lubhang nakakapagod at napakasakit. Ang pagsisiwalat ng Diyos ay sumasalamin mismo sa kalagayan ko. Alam ko na mayroong issue kay Kelly na kailangang iulat sa nakatataas. Lalo na pagkatapos kong basahin ang mga liham mula sa sambahayan ng Diyos na humihikayat na iulat ang mga huwad na leader at mga antikristo. Ilang beses kong inisip na iulat ang issue. Ngunit natakot ako
na kung magiging mali ang ulat ko, maaaring mawalan ako ng tungkulin o kaya ay ibukod para magnilay. Palagi kong isinasaalang-alang ang aking sariling mga interes. Sa mga kritikal na pagkakataon, hindi man lang ako nakapagsabi ni isang salita upang itaguyod ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. At hindi ako naglakas loob na iulat ang problema. Wala talaga akong kwenta. Lubos kong batid na si Kelly ay responsable sa maraming iglesia. At kung talagang isa siyang huwad na leader, malaki ang magiging epekto nito sa gawain ng iglesia. At maraming kapatid ang makakaranas ng kawalan sa kanilang buhay pagpasok. Ngunit nang isipin ko kung paanong ang pag-uulat ng issue ay maaaring hindi magdulot sa akin ng pakinabang o kaya ay maaaring makasama pa nga sa aking mga interes, hinangad kong protektahan ang sarili ko. Gumawa ako ng mga pagdadahilan upang iwasan ang responsibilidad. At naghintay na lamang na iba ang lumantad at mag-ulat nito. Ang inalala ko lamang ay ang aking sariling mga interes. At wala akong anumang pagsasaalang-alang sa epekto nito sa gawain ng iglesia o sa buhay pagpasok ng mga kapatid. Basta't hindi ako nakakaranas ng kawalan. Wala akong pakialam. Kahit na nakakakita ako ng mga problema sa leader, nagbubulag-bulagan ako. Pinipigilan ko ang aking konsensya kahit na puno ito ng pagkakasala. Isinasaalang-alang ko lamang ang aking sariling mga interes sa lahat ng bagay. Talagang mapanlinlang, makasarili, at kasuklam-suklam ako. Dati, akala ko ay mayroon akong pagpapahalaga sa katarungan at kaya kong ituro at isiwalat ang mga problema ng ibang mga kapatid. Ngayon, nang pag-isipan ko ito, naglakas loob lamang akong ituro at isiwalat ang mga problema noon dahil wala itong kinalaman sa aking mga interes. Ngayon na direktang sangkot na ang sarili kong mga interes. Para akong naging isang pagong na nakatago ang ulo at walang integridad. Sa panahong ito, naalala ko rin ang mga salita ng Diyos at alam ko kung ano ang nararapat kong gawin. Subalit, inuna ko ang aking sariling mga interes higit sa lahat. At kahit na nauunawaan ko ang katotohanan, hindi ko ito maisagawa. Hindi lamang ako makasarili at kasuklam-suklam, kundi mapagmatigas din at tutol sa katotohanan. Pagkatapos kong basahin ang napakaraming salita ng Diyos, noong kailangan kong tumayo sa mga kritikal na panahon upang itaguyod ang interes ng iglesia, wala akong tapang. Tunay na walang kabuluhan ang maraming taon kong pakikinig sa mga salita ng Diyos. Wala akong anumang patotoo. Kalaunan, binasa ni Shirley sa akin ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Hayaan ninyong magsalita ako ng prangka. Kung hindi mo sinusunod ang tamang landas o isinasagawa ang katotohanan, kung iwinawagayway mo ang pananalig mo sa Diyos, pero gusto mong mamuhay na gaya lang ng mga walang pananampalataya at kumilos ng walang pakundangan, kung gayon ang pananalig mo sa Diyos ay walang kabuluhan. Bakit ko sinasabing ito ay walang kabuluhan? Saan ba nakasalalay ang kabuluhan ng pananalig sa Diyos? Nakasalalay ito sa ganap na pagbabago ng landas na tinatahak ng mga tao, sa kanilang pananaw sa buhay, at sa direksyon ng buhay nila at sa mga tunguhin matapos nilang manampalataya sa Diyos. Sa mga bagay na ito na ganap na naiiba mula sa mga hindi nananampalataya sa Diyos,
mula sa mga makamundong tao at mula sa mga dyablo at sa landas na tinatahak ng mga mananampalataya na ganap na salungat sa kanila. Ano itong salungat na direksyon? Ito ay ang kagustuhan mong maging isang mabuting tao at maging isa na nagpapasakop sa Diyos at may wangis ng tao. Kaya, paano mo ito makakamit? Dapat kang tumuon sa pagsisikap para sa katotohanan at doon mo lamang magagawang magbago. Kung hindi mo hinahangad o isinasagawa ang katotohanan, kung gayon, ang pananalig mo sa Diyos ay walang kabuluhan o halaga. Ang pananalig mo ay walang laman. Mga maladyablong salita na layong manlinlang. Mga salita lang na walang laman. Walang kahit anong epekto. Tumago sa puso ko ang mga salita ng Diyos. Maraming taon na akong nananampalataya sa Diyos at marami na akong nabasang salita ng Diyos. Ngunit sa mahahalagang pagkakataon, hindi ko na isagawa ang katotohanan. Namuhay ako na parang isang walang pananampalataya. Ginagabayan ng mga pilosopiya ni Satanas na hayaan lang ang mga bagay-bagay kung hindi naman personal na nakakaapekto ang mga ito sa iyo. At ang matitinong tao ay mahusay sa pag-iingat sa sarili. Tanging hangad nila ay hindi magkamali. Iningatan ko ang aking sariling mga interes sa lahat ng bagay, nang hindi man lang isinaalang-alang ang mga layunin ng Diyos. Ipinahayag kong nananampalataya ako sa Diyos, ngunit hindi ko isinagawa ang kanyang mga salita. Hindi ba't ako ay naging isang hindi mananampalataya? Hindi inililigtas ng Diyos ang mga hindi mananampalataya. Kung hindi ako magsisisi at patuloy kong hindi isasagawa ang katotohanan, matitiwalag lamang ako. Hindi ko na dapat protektahan ang aking sariling mga interes. Kailangan kong iulat ang isyu ni Kelly sa nakatataas. Kinabukasan, nagsulat ako ng ulat tungkol sa isyu ni Kelly at isinumite ito sa mga nakatataas na leader. Hindi nagtagal, nagsaayos ng isang pulong si Brother Rupert na mula sa nakatataas upang maunawaan ang isyu kay Kelly. Nang banggitin ko na dati akong nakagawa ng mga pagsalangsang sa aking mga tungkulin at natakot ako na kung iniulat ko ng mali ang isyong ito, ay baka ibukod ako para magnilay at mawalan ako ng pagkakataong gampanan ang aking mga tungkulin. Sinabi ni Rupert na ito ay nagpapakita ng hindi pagkaunawa sa matuwid na disposisyon ng Diyos at sa mga prinsipyong ginagamit ng sambahayan ng Diyos upang pamahalaan ang mga tao. At nakipagbahaginan siya sa akin tungkol sa aspektong ito ng katotohanan. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ni Rupert, nagkaroon ako sa wakas ng kaunting pagkaunawa. Pinapamahalaan ng sambahayan ng Diyos ang mga tao base sa kanilang kalikasang diwa at palagiang pag-uugali. Kung tama ang mga intensyon ko at layo nitong protektahan ang mga interes ng sambahayan ng Diyos, kahit pa maiulat ko ng mali ang isang isyu dahil sa kawalan ng pagkakilatis, makikipagbahaginan sa akin ang mga kapatid upang iwasto ito at hindi ako tatanggalin o ibubukod dahil lamang sa isang beses na pagkakamali sa pag-uulat ng problema. Gayunpaman, kung patuloy akong mamumuhay ayon sa mga pilosopiya ni Satanas, mabibigong isagawa ang katotohanan at hindi po protektahan ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. At kung ang aking saloobin sa katotohanan ay pagtutol at pagiging mapagmatigas, kahit wala akong magawang pagkakamali, mabubunyag at matitiwalag pa rin ako sa huli. Naalala ko na nakita kong ibinukod ang isang sister para magnilay pagkatapos niyang mag-ulat ng isang issue. Ngunit, hindi ito dahil sa maling pag-uulat niya sa isang issue. Ito ay dahil labis na mapagmataas ang kanyang disposisyon at palagi niyang nililimitahan ang iba
at hindi siya naging positibong impluwensya sa kanyang pangkat. Ang pagbubukod sa kanya para magnilay ay upang bigyan siya ng pagkakataong magsisi. Basta't malaman niya ang kanyang tiwaling disposisyon at huminto siya sa paglikha ng kaguluhan, magkakaroon pa rin siya ng pagkakataong maligtas. Matapos manampalataya sa Diyos sa loob ng napakaraming taon, wala akong nakitang sino man na itiniwalag dahil sa pag-uulat ng mga isyu tungkol sa mga huwad na leader. Talaga ngang pinangangasiwaan ng sambahayan ng Diyos ang mga tao base sa kanilang kalikasang diwa at palagiang pag-uugali. Kalaunan, matapos maunawaan at mapatunayan ng mga nakatataas na leader ang asal ni Kelly, napag-alaman nila na hindi lamang siya walang buhay pagpasok at hindi kayang gumawa ng aktwal na gawain, kundi mayroon din siyang matinding pagnanais para sa katayuan. Palagi siyang nagpapatotoo tungkol sa kanyang sarili, minamaliit ang mga katrabaho, at pinipigilan at pinapahirapan ang iba. Kapag nakakita siya ng sino man na hindi sumeseryoso sa kanya, nagtatanim siya ng sama ng loob, at kung may sino man na maglakas loob na ilahad ang kanyang mga problema o magkaroon ng mga opinyon na iba sa opinyon niya, itatrato pa nga niya sila bilang mga tumututol at kaaway. Base sa asal ni Kelly, natukoy na isa siyang huwad na leader na naglalakad sa landas ng isang antikristo at tinanggal at ibinukod siya. Binanggit din ng mga leader na ang isyong iniulat ko ay mahalaga at hinikayat nila akong agad na iulat ang iba pang problema na matutuklasan ko sa hinaharap. Nang makita kong tinanggal na si Kelly at hindi na ginagambala o ginugulo ng isang huwad na leader ang iglesia, labis akong nagpasalamat sa Diyos. Tuwing naiisip ko kung paano ako nawalan ng lakas ng loob na iulat ang natuklasan kong problema, kung paano ako nagtuon lamang sa pagprotekta sa aking mga interes nang hindi iniingatan ang mga interes ng sambahayan ng Diyos, at kung paano ko hinayaang magtagal ang issue tungkol sa huwad na leader nang mahigit kalahating taon bago ito tugunan. Namuhi ako sa kung paano ako naging makasarili at kasuklam-suklam, at sa kung paano ako labis na naigapos ng aking tiwaling disposisyon. Ang mga salita ng Diyos ang umakay sa akin na makawala sa mga impluwensya ng kadiliman at nagbigay sa akin ng tapang para iulat ang issue upang protektahan ang mga interes ng iglesia. Lubos akong nagpapasalamat sa Diyos mula sa kaibuturan ng aking puso.